Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Patungkol dyan, naritong ilan sa aming mga natuklasan. Trigger warning po sa lahat ng nanonood dito at online. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Cadenhead claims an individual he met through the online game Minecraft aided him in starting 764. The first 3 digits ay zip code niya sa Texas. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Global na ang reach ng 764. Sa Canada, dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at the Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito. Nais pong i-acknowledge ng Chair ang presensya ng Senate President, Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, SP. Itatanong ko rin po sa inyo mamaya kung gusto nyong mag-opening statement. Salamat po. Marami rin pong indikasyon na yang mga NVE, nihilistic violent extremism networks na yan, ginagawang pugad ng recruitment yung mga games na nilalaro ng kabataan, gaya ng Roblox, Minecraft, at Gorebox. Sa loob ng grupo, may mga materyales tungkol sa sextortion o yung pananakot gamit ang mga sexual images. Meron din tungkol sa paggawa ng armas o eksplosibo at iba pang mapanganib na gawain. Ang mahirap nito, kung hindi nararamdaman ng bata sa totoong buhay ang respeto at pagtanggap o belonging, ang mga puwang na iyan ay pinupunuan ng mga masasamang online community ng may mabigat na kapalit sa pagsunod, sa pananakit, at minsan sa karahasan. Base sa reports ng independent investigators, nakita ang Facebook profile na ito na sinasabing gawa ng isa sa Tacloban suspect na si Elias Nash. Sa profile niyang ito, makikita na suot niya ang KMFDM shirt. Yung banda na KMFDM is not involved in 764, but many members of communities like 764 use that shirt para magbigay-pugay sa Columbine killer. Iisa lang ang Facebook friend at ayon sa ating source, ito ang dummy account rin ni Elias Nash na may pangalang Date LARPing. Pagkatapos ng barilan, nagpost ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya.
Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. We have been able to confirm that the profile of Elias Nash, Date LARPing, and the Sedik Riazanov profiles are profiles that were active on Meta but have now been deactivated. Meaning, may totoong tao sa likod ng mga profile na ito. Ito naman ang nakita namin na profile ng mga iba pang nagko-comment sa post ni Elias Nash. Mga batang tila nasa network rin ng 764 at may interes sa pamamaril. I want to be very clear. These are not yet final conclusions. Ang mga ito ay leads. Kaya pinadala na po natin ang kumpletong detalye nito sa NBI para sa beripikasyon at investigasyon. Posibleng may mas malawak na network at kailangang mahuli ito bago pa magkaroon ng susunod na mabibiktima.